it is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is approved. Drug test sa harap ng taong bayan. Ito ang hamon ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng palitan nila ng akusasyon sa isyu ng iligal na droga. Giit ni Digong, bagaman wala siyang dapat patunayan dahil hindi naman siya ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto, handa umano siyang magpa-drug test sa harap ng publiko ng magkaalaman. Kinumpirma niya ang paggamit ng fentanyl, pero iginiit na inireseta ito ng doktor at nasa 7 hanggang 8 taon na ang nakararaan nang huli siyang gumamit nito. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Marami pang mga isiniwalat ang dating presidente tungkol sa Pangulo, gaya ng pag-a-apply umano nito bilang Agriculture Secretary sa kanyang administrasyon. Pero hindi umano ito tinanggap ng dating Pangulo. Ang mga isyu rin umano kaugnay sa pagkakasangkot sa illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi niya ito inendorso noong nagdaang eleksyon kahit pa running mate ito ng anak na si Vice President Sara Duterte. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate ko? Hindi ko na sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Pino na rin ni Digong ang napakaraming beses na pagbiyahe ni Marcos sa labas ng bansa, kabilang na ang pagdalo ng Pangulo sa F1 Grand Prix sa Singapore. Sa huli, sinabi ni Digong na ayaw naman talaga niyang makipag-away kay Pangulong Marcos. Ngunit nang dahil sa isinusulong na People's Initiative na naglalayong baguhin ang salig ng batas, napilitan siyang ilabas ang kanya umanong nalalaman laban dito. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap. Plus the congressman na Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ang Commission on Elections. Bagaman itinigil na ng komisyon ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, pinag-aaralan anya ng kanyang kampo ang paghahain ng petisyon laban sa COMELEC. Ito namang COMELEC, kayong COMELEC, better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressmen or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, COMELEC, pag ginamit mo ang pera tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, that is bribery. That is fraud. Hindi rin nakaligtas sa dating Pangulo ang mga hirit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat nang magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang delikadeza sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Tugon ng dating Pangulo sa panawagan ni Trillanes,
Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya. Trillanes is a simpleton. Sa kabila naman ng ilang beses na pagpapahayag ni Digong ng posibilidad ng pagbabalik niya sa politika, sinabi nito na permanently retired na siya. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halong ano yan. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Maski maglakad ako, natutumba na ako. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng reaksyon si PBBM maging ang Malacanang sa mga bagong pahayag ni Duterte. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.